sabay nagagala sa indak ng papuring ito. Sabay-sabay nagagala sa sayaw at papuri sa'yo. Kamangha-manghang pag-ibig, lampas langit sa amin lumubos. Di karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamangha-manghang pag-ibig, lampas langit sa amin lumubos. Di karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamangha-manghang pag-ibig, lampas langit, kami minahal mong lubos. Aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Amen! Woo! Maraming salamat, Panginoon! Hallelujah! Hallelujah! Tayo'y magpuri sa Panginoon! Woo! Amen! Alam niyo sa langit, walang hinihingal. Amen? Walang napapagod. Amen? Practice pa lang daw to, sabi nila. Amen? Kaya dapat sabay-sabay nagagala sa sayaw at papuri ito. Sabay-sabay nagagala sa sayaw at papuri sa'yo. Kamangha-manghang pag-ibig, lampas langit sa aming lumubos. Di karapat-dapat pagpalain, ngunit biyaya mo'y binuhos. Kamangha-manghang pag-ibig, lampas langit, kami minahal mong lubos. Aming itatanghal, pangalan mo, Jesus. Amen. Hallelujah! Sumigaw ng hallelujah ang lahat ng Diyos na nakaranas ng langit dito sa lupa. Woo! Hallelujah! Hallelujah! Nais ko pong itaas ang inyo. Itaas niyo ang mga iyong kamay. Hallelujah! Sabihin niyo, salamat, Panginoon. Thank you, Lord. Nais ka namin mas maranasan pa, Panginoon. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking
sa'yo ko lang natagpuan tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang. Kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam. Pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang. Kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin.
awit na ito ay alay namin sa iyo ng buong puso. Salamat po at narito ka nga sa aming kalagitnaan. Naramdaman ka namin, O God, at pinuspos mo ang aming puso. Tunay ngang kung kami ay nagpupuri sa iyo, pakiramdam namin nasa langit kami, O God. Sapagkat alam namin, niyayakap mo ang bawat isa sa amin, Lord. Salamat, O God, sa hapong ito, tunghayan mo ang mga anak mo na naririto, Panginoon. Bawat isa sa amin ay merong pinagdadaanan, bawat isa sa amin ay mga suliranin, bawat isa sa amin ay may binabata sa buhay na ito. Ngunit Panginoong Diyos, narito kami, alam namin kung kanino kami kukuha ng tulong at sino ang magbibigay sa amin ng solusyon. Ikaw lamang yon, aming Ama, sapagkat Ikaw ang naglikha sa amin. Kaya't narito po kami, ibinubuhos namin ang aming puso, lahat ng aming, kung meron kaming hinanakit, at dalahin, Panginoon, sa oras na ito ay binibigay namin sa iyo. Sinabi mo po sa iyong salita, "Come to me, all you who are weary and heavy laden, and I will give you rest." Hallelujah! Lord, we give to you our burdens, O God. At Lord, sa hapong ito, paniniwalaan namin, ang banal na Espiritu ay kasama namin at kami ay inaaliw. Amang Diyos, alam namin na ang lahat ng ito, alam mo na, Panginoon, di namin kailangang sabihin sa iyo. Sapagkat you are omnipotent, omnipresent, Panginoon, at alam mo na yan, Panginoong Diyos, at Ikaw ay nalulugod na narito kami sa kabila ng aming mga nararanasan. Nagagalak ang aming puso, Panginoong Diyos. Salamat po sa joy na pinagkaloob mo sa amin, sa aming pagsamba sa iyo, sapagkat ang kalakasan namin ay ang, Lord, ang kasayahan mo, Panginoon, ang kagalakan mo. The joy of the Lord is our strength. And we know that today we are strengthened because you are here with us. Salamat po sa presensya mo sa aming pag-aaral at sa nalalabing oras ng aming pagsamba. Patuloy mo kaming samahan at patuloy mo kami, Panginoon, na alawin. Pinupuri ka namin, sinasamba. Kami ay katulad ng aming inawit, aming Diyos. Ikaw ay aming sasambahin at pupurihin habang kami ay may buhay, habang kami ay may hininga. Sa iyo ang papuri sa lahat ng himala na gagawin mo at ginagawa mo na nga ngayon. Hallelujah! Salamat, O Diyos, at may gagawin ka pang mas higit at kamangha-mangha sa oras na ito. Ito ang aming dalangin at ang lahat ay magsabi ng Amen! Amen! Hallelujah! Sumigaw nga ang lahat ng anak ng Diyos ng Hallelujah! Praise the Lord! Malakpakan natin ang Panginoon. Pwede na po tayong makaupo. Glory to God. Alam po ninyo, ang first Sunday of the month. Palakpakan naman natin ang worship team. Napakaganda ang ating... Amen! Hallelujah! Tunay na pinagpala tayo sa pag-lead nila sa atin sa pagsamba. Amen po! Napaka-espesyal talaga ng first Sunday of the month. Hindi ba? Amen ba? Ako lagi akong expectant first Sunday of the month. Nakikita ko lahat ang mga pamilya ng Sagip Eskwela. Amen! Nandito ba kayo? Pwede ba ninyong itaas ang inyong mga kamay, mga magulang? Yan. Nasaan? Nasaan? Ang mga taga-Sagip Eskwela, taas ang kamay. Glory to God. Abay, kakaunti. Kakaunti ba kayo? Ayan. Ngayon po, pwede ko po bang maanyayahan, tumayo, yung mga first time. First time nila na nag-attend ng service dito sa Rema. Meron po bang first time? Ayun! Si sister! Okay. Wala na? Sige, tayo po kayong lahat. Huwag po kayong mahiya. Yan, palakpakan po natin sila. Ang mga ushers, lapitan po ninyo sila. Yan. Yun, meron pa po doon sa dulo. Welcome po kayo sa Rema Word of God Church, where Jesus is
the living word. Amen. Pwede na po kayong makaupo. Ayan, marami tayong gagawin ngayon. Kaya ako po ay iigsian ko lamang ang aking pagpapahayag. Amen ba? Nandito ba kayo last week? Glory to God. So kung nandito kayo last week, tayo po ay nagpapatuloy sa ating pag-aaral. Yung serye natin ay ang kaharian ng Diyos. Amen? Alam ba ninyo na ang kaharian ng Diyos ay nasa lupa? Yes, di ba? Dahil, kung nandito kayo, nagsiserye po tayo sa pag-aaral patungkol po sa pressing into kingdom thinking. Kailangan tayo na mga anak ng Diyos, ang laging nasa isip natin ay ang kaharian ng Diyos at kung paano natin ito maisabuhay. Amen? Gusto ba ninyong maisabuhay ang kaharian ng Diyos? Alam po niyo, sa kaharian ng Diyos, sa kaharian po ng Diyos, nandun lahat, wala kayong kakailanganin. There is no lack. Walang pangangailangan sa kaharian ng Diyos. Laging may higit na pagpapala. Merong abundance. Amen. Labis-labis. Wala ho tayong pangangailangan doon. Sa kaharian po ng Diyos, walang sakit. Amen. Walang sakit, no sickness, no disease, no struggle. Amen. Laging may kagalakan, sabi sa Romans 14:17, the kingdom of God is not about eating and drinking, but righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Ganyan, sabi niya sa kaharian ng Diyos. At ngayon po, sabi natin, ang kaharian ng Diyos ay parang Garden of Eden life. Alam po ninyo, nung nilikha si Adan at si Eva sa Garden of Eden, bago po nilikha ng Diyos si Adan at Eva, nilikha niya muna ang garden. Amen. At doon ililagay niya lahat ang kanilang pangangailangan para wala na silang gagawin, kundi ang gagawin lang nila ay titil nila, palalawigin nila, ano ba yun? Expand nila ang kaharian ng Diyos. Amen. I-expand nila o palawigin nila, palakihin nila ang Garden of Eden. Amen. Okay. Ngunit, alam natin ayoko na po kasing ulitin kasi baka yung iba na hindi nakarinig, kumuha na lang kayo ng tape. Pero mahalaga po kasi na maunawaan natin ito. Na sa Garden of Eden, nung nilikha tayo ng Diyos, binigyan niya tayo ng kapangyarihan at kapamahalaan sa lahat ng kanyang nilikha. Sa pamamagitan ng salita, nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay. Ngunit tayo ay kanyang nilikha na kanyang kawangis. Ayon sa kanyang larawan at ayon sa kanyang wangis. So kung ano ang ginawa ng Panginoon sa Garden of Eden na paglikha, kaya nating gawin. Amen! So kung ang Panginoon ay naglikha ng langit at lupa sa pamamagitan ng salita, at naglagay siya ng mga halaman, mga hayop, at mga ibon sa himpapawid sa pamamagitan ng kanyang salita. Dahil tayo ay nilikha na kawangis niya, pwede rin tayong magsalita at magkaroon ng mga bagay na yon. Amen! Naniniwala ba kayo? Okay. Ngunit kailangan kaimahin natin ang Diyos. Ang nangyari, nadaya ni Satanas si Adan at tayo ay nalugmok sa kasalanan. Ngunit dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin, alalahanan po ninyo na ang Eden ay wala sa langit. Ang Eden ay nasa lupa. Amen, nasa lupa siya. Kapirasong lupa siya. Halimbawa, kung ganito lang kalaki ang church, ang Eden, nandyan lahat ang mga pangangailangan, nasa lupa yon. Ang trabaho ni Adan at ni Eva ay expand. Okay? Paano nila i-expand yon? Binigyan sila ng Lord ng pagpapala. Bless sila ni Lord. Ang blessing po ay karunungan, kalakasan, kapangyarihan na managumpay sa buhay. Kung ikaw ay blessed, lahat ng hawakan ng kamay mo ay dadami at mapagpapala. Pag ikaw ay blessed, wala kang curse sa buhay mo, walang sumpa sa buhay mo. Amen! Okay. Ngunit dahil si Adan at si Eva ay nagkasala, napalitan yung blessing na yon ng sumpa. Amen.
napalitan yung kanilang realidad na nakikita nila ang kalangitan, naririnig nila ang boses ng Diyos at ang mga anghel. Nagdilim yon kasi nahiwalay sila sa Diyos, pinalabas sila sa Garden of Eden para hindi nila makain yung tree of life. Ngunit, praise the Lord, ng isang panahon, ipinadala ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Jesus. Amen. Upang sa ganon ay dalhin ni Jesus ang Garden of Eden sa atin. Hindi niya tayo dadalhin sa Garden of Eden, pero dinala niya ang Garden of Eden sa ating puso. Amen. So ngayon, merong Garden of Eden ang iyong katabi kung tinanggap niya si Jesus. Amen. Tingnan mo ang katabi mo, tanungin mo, tinanggap mo na ba si Jesus? Isinuko na mo na ba ang buhay mo kay Jesus? O, kung isinuko mo na ang buhay mo kay Jesus, dumating na sa buhay mo ang Garden of Eden. Amen. Praise the Lord. Okay. Kung dumating na sa buhay mo ang Panginoong Jesus, kasi nung nagkasala sila, nahiwalay sila sa Diyos. Tama? Diba? Nahiwalay sila sa Diyos. Nung dumating ang Panginoong Jesus at tinanggap mo ang Panginoong Jesus, si Jesus ngayon ang naging daan para ikaw ay ipagkasundo sa Diyos. Amen. So si Jesus, sabi niya sa John 16, John 14, ano ba yun? 14:6. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Si Jesus ang nagsasalita. Ako ang daan. Saan papunta? Sa Ama. Ang katotohanan, siya ang daan para hindi ka maligaw papunta sa Ama. Alam niyo ba kung bakit? Marami hong tao naghahanap sa Panginoong Diyos, pero sila ay naliligaw. Amen. Dahil ang daan na dinadaanan nila ay mali. Ang karamihan ng tao na gustong makipagkaniig, makipagtalastasan o makipag-usap sa Panginoon, lahat po ng tao nananalangin, tama? Pero hindi sinutugon ang panalangin kasi mali. Amen. Ngunit kung ikaw ay kay Jesus, isusuko mo ang buhay mo sa Panginoong Jesus, natagpuan mo ang daan papunta sa Ama. Okay? At kung ikaw ay makarating sa Ama, kapatid, wala kang hihilingin na ipagkakait ng Diyos. Okay, siya ang daan para hindi ka maligaw. Dahil ang daan ngayon ng maraming tao, ang dinadaanan nila ay relihiyon. Mali. Ang relihiyon ay hindi daan patungo sa Ama. Amen? Ang relihiyon ay pakana ng tao na pumunta kay Lord, pero lahat ng mga relihiyon na yon ay hindi rin nakarating kay Lord. Ang Rhema Word of God Church ay hindi relihiyon. Amen! Okay. Ang itinataas dito ay ang Panginoong Jesus. So, hindi tayo maliligaw kasi nakafocus tayo kay Jesus. Sabi niya, ako ang katotohanan para hindi ka madaya. Si Adan at si Eva ay nadaya ng dyablo. Ngunit kung kilala mo si Jesus, amen, siya ang katotohanan, hindi ka madadaya. Amen. Kaya dito, pinag-aaralan ang salita ng Diyos sapagkat si Jesus ang salita ng Diyos. Sabi sa John 1:1, sige nga, John 1:1, sabi niya, in the beginning was the Word. Sabi niya, in the beginning, nung nilikha, noong una ay ang salita. And the Word was with God. At ang salita ay kasama ng Diyos. And the Word was God. At ang salita ay Diyos. Oh, next, verse 2. He was in the beginning with God. Ang salita ay kasama ng Diyos noong pasimula. Amen. Next. All things were made through Him, the Word, Jesus. And without Him, nothing was made that was made. Sabi niya, ang lahat ng bagay ay nilikha sa pamamagitan ni Jesus. At walang bagay na hindi nalikha nang hindi dahil sa Kanya. So ikaw, ako ay nalikha dahil kay Jesus.
Amen. Kung wala ka, wala si Jesus. Kung wala si Jesus, wala ka. Kaya ang mga tao na wala kay Jesus, nawawala. Nawiwindang. Nako-confuse, naliligaw, nasa kadiliman, kumakapakapa sa buhay, at laging nakakanal. Kahit anong gawin sa buhay, kahit anong pagsisikap, kahit anong panalangin, kahit ano ang gawin, hindi makaalwan-alwan, hindi makaalis-alis doon sa lusa. Gusto kong mubait, ngunit di ko magawa. Ganun, example nun. Di ba? Gusto kong umalis sa pagbisyo, pero hindi ko magawa. Gusto kong magbago, ngunit hindi ko magawa. Kasi wala sila kay Jesus. Ngunit kung ikaw ay dumikit kay Jesus, isuko mo ang buhay mo kay Jesus, magiging hayahay ang buhay. Glory! Kaya yung mga hinahanap natin, yung iba, alam nyo, naku, pagka ako lang ay lasing, kaya para akong nasa langit. Kapatid, dinadaya ka ng kaaway. Bibigyan ka ng kaaway ng cancer sa lungs, kung saan-saan. Alam nyo, yun ang kapamaraanan ng dyablo. Ngunit ang kapamaraanan ng Diyos dito sa kanyang tahanan. Di ba kaninang nagpupuri tayo para tayong nasa langit? Amen! Nawawala ang mga kabigatan natin kasi alam natin, alam nyo po, pagka nagpupuri kayo, kahit mag-isa lang kayo sa bahay, sabi po sa Psalms 22, God inhabits the praises of His people. Tuwing nagpupuri ka, ikaw man o maramihan, dumadating ang presensya ng Diyos. Gusto mo ba nakasama mo sa Diyos ang bahay mo? Walang magagawa ang akyat bahay gang. Walang magagawa ang dyablo para sirain ang mga anak mo. Walang magagawa ang dyablo para akitin ang asawa mo. Kasi binabantayan ka ng Diyos. Kung nandyan ang Diyos, kasama niya libu-libong anghel, pinapaligiran ang bahay mo. Hindi niyo sila nakikita, pero nararamdaman niyo. Bakit? Yung bahay mo, yung nagmamagnet kayo ng mabubuting bagay. Amen? Okay. Sabi sa verse 4, sige tingnan natin. Ito yata ang preaching ko ngayon. In Him was life. Sa Panginoong Jesus ay buhay. Kahit ikaw ay buhay, humihinga, kung wala si Jesus sa buhay mo, ikaw ay patay. Dahil ang salitang buhay dyan ay Zoe, meaning to say, the God kind of life. Yan ay buhay ng Diyos at ang buhay ng Diyos ay eternal. Ikaw, kung buhay ka lang ngayon sa sarili mo, you are existing, pag nawala itong katawan na ito, wala ka na. Pero kung ikaw ay tinanggap mo si Jesus, meron kang buhay na walang hanggan. Mamatay ka man dito sa katawan na ito, mawala man ito, yung espiritu mo ay pupunta sa Ama. Amen. In Him was life, and the life, at ang buhay na yan is the light of men. Ang buhay na yan ni Jesus ay ilaw ng tao. Lahat ng mga tao na nagkakasala at wala sa Panginoong Diyos, patuloy silang nagkakasala. Patuloy na madilim ang kanilang buhay. Patuloy na wala silang pag-asa. Patuloy na wala silang kapahayagan. Kung ano ang layunin ng kanilang buhay. Alam niyo po ba na sa kapanahunan natin, dahil maraming mga tao, ang ipinipilit nila, ang daan patungo sa Diyos ay relihiyon. Sila po ay ligaw. Kasi walang magagawa ang relihiyon sa atin. Ang may magagawa lamang sa atin ay ang Panginoong Jesus. Kaya kailangan meron tayong personal na relasyon sa Kanya. Amen? Ang personal na relasyon sa Panginoong Jesus. Noong ako ay wala pa sa Panginoon, ako po ay panatiko sa isang relihiyon. Sumasamba ng Huwebes at Linggo. Lahat kaming mag-anak ay naglilingkod sa iglesia na yan. Ngunit wala pong maganda na nangyayari sa buhay namin. Ang nanay at tatay ko araw-araw nagbabangayan. Mahirap pa kami sa daga. 14
kaming magkakapatid. Wala kaming makain. Kumakalam ang sikmura. Pero, kung merong pera na kakaunti ang nanay at tatay ko, ilalagak pa nila sa kapilya. 34 years ako sa relihiyon na yan. Isang araw, nung ako ay mamamatay na dahil sa discouragement ko sa buhay, nanalangin ako ng galing sa aking puso, na galit ako sa Diyos. Ito lang ba ang layunin ko? Ito lang ba ang dahilan bakit mo ako binuhay? Para maghirap at magkasakit? Bakit mo ba ako binuhay? Kung totoong may Diyos at ikaw ay Diyos, sagutin mo ako. Di ba? Marami sa atin na ganyan. Bakit nadaya tayo ng relihiyon? Sasabihin ng relihiyon, dito ka lang maliligtas. Kung wala ka sa relihiyong ito, hindi ka maliligtas. Kasinungalingan. Kasi sabi ng Panginoon sa John 3:16, For God so loved the world. Mahal ng Diyos ang lahat ng tao, that He gave His only begotten Son. That whoever, John 3:16, for God, ganun na lamang ang pag-ibig at pag-irog, pagsinta ng Diyos sa mundo. Pagka sinabing mundo, hindi yung mga bahay, hindi yon. Ang mundo ay mga tao na nilikha niya sa kanyang wangis. Amen. That He gave, binigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. That whoever, na kung sino man, sabi mo sa katabi mo, ikaw ay sino man. Ako ay sino man. Sino man. Hindi niya sinabi na babae, lalaki, mayaman, puti, negro. Hindi. Sino man. Amen. Hindi niya sinabing bading, tomboy, makasalanan. Hindi. Sino man. Amen. Hallelujah. Sino ka man, kahit sino ka man, mahal ka ng Diyos. May relihiyon ka, wala kang relihiyon, kahit ano ka pa. Amen. That whoever, sabi niya, whoever believes in Him, manampalataya kay Jesus. Sino man ang manampalataya kay Jesus? Ano ang pananampalatayanan mo? Na siya ay anak ng Diyos. Kung ganon, kung anak siya ng Diyos, aso siya, o pusa, o tao siya? Diyos! Diyos siya! Ngunit bakit kailangan niyang magkatawang tao? Dahil ang Diyos ay espiritu. Kailangan niyang kumuha ng katawan. Katawan ng mga taong ililigtas niya para makita natin siya, para maunawaan natin siya. Alam niyo po sa Bible, when God spoke, inirelease ni God ang kanyang sarili sa mundo. Hebrews 1 verse 3. Verse 1 na lang. Magsimula tayo sa verse 1. Yan. God, who at various times and in various ways spoke in time past to the fathers by the prophets. Ang Diyos ay nangusap sa ating mga ama sa pananampalataya. Sino-sino yung mga nun? Si Abraham, si David. Amen? At sa pamamagitan ng mga propeta. Sino yung mga propeta? Sila Isaiah, Jeremiah, John. Lahat ng mga sumulat ng Biblia ay mga propeta. Kaya kung kayo ay nagbabasa ng Biblia, si Moses ang sumulat ng Genesis hanggang Deuteronomy, hanggang sa Revelation kay John. Amen. Nangusap ang Diyos sa pamamagitan sa kanila at inirecord ng tao na kinasihan ng banal na Espiritu ang salita na yun na Lord, ni Lord, at yan ang iyong Biblia. Kaya pagka sinabi mo sa mga tao sa relihiyon, nagbabasa ka pa ng Biblia, bawal sa amin magbasa ng Biblia kasi baka daw kami madaya. Ano? Di ba? Kami noon bawal magbasa ng Biblia. Nung umalis ako doon, nagbasa ako ng Biblia. Jesus, grabe, ang dami kong na-miss sa buhay ko. Ikaw ba nagbabasa ng, alam mo ba ang Biblia? Oh, sister, alam ko ang Biblia. From Genesis to Revolution. Kung nagbabasa ka ng Biblia, Revelation. From Genesis to Revolution. Kaya pala nagre-revolution ang buhay mo. Hindi mo naman pala binabasa. Okay, game, next. Has in these last days.
Sa ngayon, kapanahunan natin, these are the last days. Malapit nang dumating ang Panginoon. Alam niyo ba kung bakit ang panahon ay napakabilis? August na ngayon. Parang kahapon, January lang. Alam niyo kung bakit? Nagsisimula na magtagpo ang eternity at ang natural. Why? God would like the natural to be part of the eternal again. Kaya huwag kang magpapahuli. Amen. Kaya kikilabutan ka pagka binasa ninyo ang Biblia, nang meron kayong revelation. Brothers and sisters, hindi ninyo mauunawaan ang Biblia hanggat hindi ninyo tinatanggap si Jesus. Sapagkat si Jesus ang ilaw ng buhay. Kung wala si Jesus, hindi hayahay ang buhay. Amen. Hindi po kami dito naglalatag sa inyo ng relihiyon, ha? Inaano po namin kayo, ini-encourage po namin kayo na saliksikin natin ang salita ng Diyos upang sa ganon ay maisabuhay natin. Maraming mga Kristiyano na 50 years na silang Kristyan, ipinanganak pa sila na Kristiyano, pero walang pagbabago ang buhay. Bakit? Yung kanilang relasyon sa Panginoon ay cold. Malamig. Malamig pa sa yelo. Bakit malamig pa sa yelo? Hindi sila nakikipagtagpo sa salita. Hindi sila nagpupuri sa Panginoon. Hindi nila hinahanap si Lord. Ano ang hinahanap nila? Mga bagay sa mundo. Pagkain, pera, nakahanap ng pera, kailangan ko naman pambili ng bahay, nakakaano pang bahay, TV, nakakabili ng TV, 5 TV ang kailangan niya, nagkaroon ng bahay, lote, nagkaroon ng investment, walang hinahanap. Pero anong sabi ng Diyos? Seek first, Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness. What is righteousness? Katwiran, right way of living. Amen. And all these things shall be added to you. Hindi mo pwedeng hindi mo na pagpapawisan yan. Sabi ni Lord, idadagdag ko ng idadagdag sa iyo yan. Anak, idadagdag ko. I hope I can be with you. Kung ipapatotoo ko sa inyo ang mga idinagdag ni Lord sa buhay ko, mula nung nagdesisyon ako na siya lamang ang aking hahanapin, sa Kanya ko lamang ibibigay ang aking buhay, mawiwindang kayo. Sabi sa Bible, no eye has seen, no mind has conceived, diba? No ear has heard the things that God has prepared for those who love Him. Paano mo masasabi sa sarili mo na love mo? Ang isang tao, kung love mo, gusto lagi mong kasama. Kung ano ang nakakapagpaligaya sa kanya, ibibigay mo. Kung pwede mo lang ibigay ang iyong sarili, ibibigay. Kaya ang daming mga kabataan ngayon ang nabubuntis. Mali ang konsepto nila ng love. Ibibigay ko ang aking sarili sa boyfriend ko kasi love ko. Tanga. Correct? Hindi mo alam ang pag-ibig ng Diyos. Ang Diyos ay may magandang plano sa buhay mo. Ang pag-ibig sa Diyos ay pagsunod sa magulang. Ang pag-ibig sa Diyos ay pagpapasakop sa mga magulang. Hindi pagsuway. Kaya ako ay, pagka may nababalitaan ako, 13 years old, 12 years old, nanganganak sa Rodriguez. Abay, sabay kayo ng anak mong maglalaro. Ha? Napakaswerte ninyo nasa Sagip Eskwela pagka dinadala din nyo dito ang mga anak nyo. At sila ay natututo ng salita ng Diyos upang alam nila na pahalagahan ang kanilang sarili at ang katawan. Alam nyo ba, kailangan nating pahalagahan ang ating sarili sapagkat tayo ay pag-aari ng Diyos. Hindi tayo pag-aari ng tao. Amen? Kung pinapahalagahan mo ang salita, pahahalagahan mo ang buhay mo, sapagkat ang buhay mo ay kaloob sa iyo ng Diyos. Mga kabataan, na in despair, magpapakamatay. Anong kamangmangan yan? Amen.
Wala kang karapatan. Kunin ang buhay mo na binigay sa iyo ng Diyos. Siya ang nagbigay sa iyo. Siya ang kukuha niyan. Amen! O, nasesermonan tuloy kayo. Ewan ko ba kung bakit. Hindi kasi righteousness yon. Alam nyo, mali ang mga priorities natin sa buhay na ito. Amen. So, nasaan na ako pag tinanggap nyo ang Panginoong Jesus? Brothers and sisters, kayo ay bagong nilalang. Amen. 2 Corinthians 5. Nasaan na ba ako? Yung Hebrews, ano muna? Ha? John 3:16, For God so loved the world. Pwede po akong mag-preach hanggang bukas ng umaga non-stop. Pero meron tayong gagawin, di ba? May schedule tayo. Sabihin lang ninyo, time up, time's up, time's up. Napakadami na pong idiniposito ng Panginoon sa buhay ko. Hindi lamang sa salita, kundi ang mga salita ng Panginoon na tinanggap ko ay ipinaranas niya sa akin. Kagalingan, masayang pamilya, mabait na asawa, mababait na mga anak, mababait, mapopogi, magagandang mga apo, mainam na buhay, masaganang buhay. Amen. Wala ako noon dati. Idinagdag lang yon ng idinagdag yon ng Panginoon sa aking pagsunod sa Kanya na ipamahagi ko ang salita niya sa lahat ng tao sapagkat mahal na mahal niya ang tao, ayaw niyang ang tao ay maagaw ng dyablo. Amen. Ngunit, meron tayong desisyon na gagawin. Kailangan desisyonan natin na kumapit tayo sa Panginoon. Hindi ko sinabing kumapit ka sa relihiyon, ha? Hindi ko rin sinasabi sa inyo na kung kayo ay maborn again, dito kayo sa Rema mag-church. Maraming mga churches dyan. Pwede kayong pumili kung saan nyo gusto. In fact, kung tanggapin niyo ang Panginoong Jesus, alam nyo kung tinanggap nyo ang Panginoong Jesus, kasi iba ang inyong damdamin. Amen! Maghanap kayo ng mga churches dyan na katulad ng Rema, doon kayo. Kung malapit yan sa bahay ninyo. Amen. So, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish. Ibig bang sabihin, hindi tayo mamamatay sa katawan? Mamamatay ang katawang lupa natin. Kasi wala namang taong may laman at buto na nanatili kahit nga si Adan. Siya ang original na nilikha ng Diyos na nabuhay lamang siya ng 930 years. Kung gusto mong mabuhay ng 930 years, hiningin mo kay Lord. Ako ayoko. Amen! Ngunit ang hindi mamamatay ay ang iyong espiritu. Makakapiling yon ng Diyos. So you will not perish, but have everlasting life. Alam mo ang mga tao na may everlasting life, hindi sila pikon. Mapagbigay sila. Payapa sila. Hindi sila nararatel kung may dumating na sakit. Sasabihin lang nila, ikaw, Diablo, hindi mo naman ako mapapatay eh. Di ba? Gusto ko lang sabihin, ikaw, Diablo, hindi kita pinapayagan na dumating sa buhay ko. Magkakaroon ng kapangyarihan ang salita mo kung ikaw ay nakadikit kay God, kay Jesus. Pero kung ikaw ay palasak ang buhay, tapos sasabihin mo, pinagbabawalan kitang pumasok. Anong pinagbabawalan mong pumasok? Barkada tayo. Di ba? Hindi pwede. Okay, verse 17. For God did not send His Son into the world to condemn the world. Hindi daw ipinadala ng Diyos ang kanyang anak upang kayo ay husgahan. Condemn. Kondena. Alam nyo, ang mga tao ayaw lumapit kay Lord. Kasi alam nila makasalanan sila eh. Sasabihin nila, brother, sumama ka sa amin. Hindi ako pwede dyan sa inyo kasi makasalanan ako. Ikaw ang talagang dapat sumama sa amin. Sasabihin, hindi pa ako ready dyan eh. Kasi may hindi pa ako maiwan. Bakit? They feel that they are under scrutiny and that God is condemning them. Hindi ka hinuhusgahan ng Diyos. Hindi nagpunta dito si Jesus para husgahan ka. Alam niya na makasalanan ka dahil yung kasalanan na yan ay hindi mo naman, kaya makasalanan ka dahil ipinanganak ka na makasalanan.
Ang iyong tatay na si Adan, ipinamana sa iyo ang kasalanan. Kaya ang bata, hindi mo kailangang turuan para mangupit, para magmura, para magsinungaling. Tinuturuan ba niya ang mga anak niyo magsinungaling, mangupit at nagano? Hindi. Bakit nila ginagawa? Sapagkat sila ay makasalanan by nature. Natural silang makasalanan. Amen. Okay. Ngunit sabi, kaya alam ng Diyos, hindi kanya kukundinahin, hindi kanya huhusgahan. Sabi niya, but that the world through Him might be saved. Ngunit sa pamamagitan niya, mailigtas ang mundo. Ang tanging pag-asa mo ay lumapit kay Kristo. Kung hindi, pagdating ng araw at maghuhusga ang Panginoon, doon ka na niya talaga huhusgahan. Dahil ang huhusgahan lamang ng tao, ng Diyos, ay ang mga tao na inireject nila ang Panginoong Jesus. Amen. Tingnan natin ang verse 18. He who believes in Jesus, in Him, is not condemned. Woo! Glory! Hindi ka huhusgahan kung nanampalataya kay Jesus. But he who does not believe is already condemned. Wow! Because, bakit? He has not believed in the name of the only begotten Son of God. Dalawa lang klase ang tao sa mundo. Isang nireject si Jesus at isang tinanggap si Jesus. Isang huhusgahan at isang hindi huhusgahan. Nasaan ka? Sa huhusgahan, sa hindi huhusgahan. Kung ako ikaw, at tatanggapin ko na si Jesus at mananampalataya ako sa Kanya. Amen? Amen ba? Pag tinanggap mo si Jesus at nanampalataya ka sa Kanya, ligtas ka kaagad. Ganun din po yun Brother Orly, halika. Gusto kong maunawaan ninyo ito. Okay. Brother Norman, halika. Gugwapo, no? Bagay kami. Brother Norman, ikaw ang Diyos. Umarap ka saan dito? Yan, Diyos siya, Diyos. Diyos na makapangyarihan. Okay, haring kataas-taasan. Ako ang taong makasalanan. Diyan ka, Orly. Ganyan mo ang kamay mo. Yan, okay. Si Orly, si Kristo. Okay, Diyos siya. Amen? Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa mundo na nakalugmok sa kasalanan, kahit anong gawin niya, hindi siya maliligtas. Kahit magrelihiyon siya, kahit na maglakad siya ng paluhod mula dito hanggang Baklaran, hindi yon makakaapis sa galit ni God sa kasalanan. Okay. Pinadala niya ang kanyang anak. Ganyan mo ang kamay mo. Yan. Ako ngayon ay inaabot ng Diyos. Sige, ayan, abutin mo ang kamay niya, Father God. Yan, ipinadala mo ang anak mo. Yan. Ako naman ngayon ay nagsuko ng buhay kay Jesus. Amen? Ang ginawa ni Jesus nung nagsuko ako ng buhay, 2,000 years ago, siya ay namatay sa krus upang ako ay magkaroon ng kapatawaran. Amen. So ngayon, humarap ka kay Norman. Ang buhay ko ngayon ay nakatago ako kay Kristo. Kaya tuwing ako ay nananalangin sa pangalan ni Jesus, ang nakikita ni God ay ang kanyang pinakamamahal na anak na sumunod sa lahat ng kagustuhan niya. Jesus obeyed God unto death. Kahit na siya ay mamatay pa, sinunod niya ang kalooban ng Ama. Ako naman ngayon may sarili akong kalooban. Ayokong ma-born again. Gusto ko relihiyon ko. Pero, sabi sa Bible, hindi relihiyon ang daan, kundi si Jesus. Kaya ginawa ko, isinuko ko ang aking kalooban, buhay kay Jesus. At ako ngayon ay sabi sa Colossians 3:3, my life is hid in Christ through in God. Sige nga. Colossians 3:3 nga. Ay, hindi.
Colossians, ay tama, for you died and your life is hidden with Christ in God. Pagka tinanggap ko si Kristo, patay na ako sa lumang buhay. Wala na yung lumang buhay ko. Di ba? Ngayon, tuwing si Jesus, hindi siya nahihiwalay sa Ama kasi siya ay anak. So kung nakakabit lagi si Kristo sa Diyos, kailangan nakakabit din ako sa Kanya. I will abide in, sabi ni Jesus, I am the vine, you are the branches. He who abides in me, ask whatever you wish and it will be given you. Kaya walang palpak na panalangin. Kaya, ngayon, ang ibang tao, humihiwalay sila kay Kristo. Ayoko sumunod. Expose ka ngayon sa dyablo. Amen. Kaya lagi akong nakatago. Kaya lahat ng pagpapala, pagka ako'y nananalangin, alam ka agad, hindi ko naman, minsan, alam mo, maraming panahon, hindi naman ako nananalangin eh. Sasabihin ko lang, Lord, mag-e-enjoy ako pagka binigyan mo ako ng ganito. Alam mo, magugulat ka. Maya-maya lang, meron na yung hinihingi mo. Dahil ang banal na Espiritu, nababasa niya yung desire ng ating puso. Amen! So He is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Jesus. Not religion, not anything, but Jesus. Thank you, Father God. Klaro? Punta na tayo, kung nung isinabmit ko ang buhay ko sa Panginoong Jesus, hindi na ako hinuhusgahan ni Lord. Hindi na ako under scrutiny. Maraming mga Kristiyano yung, naku, hindi ko nagawa ito, galit sa akin si Lord, hindi ako makakalapit. Hindi! Tingnan natin ang 2 Corinthians 5:17. Pagka 5:30 na, patigilin mo na ako, ha? Ha? Pagka 5:30 na, patigilin mo na ako. Okay. Sabi sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, sabihin mo, you are anyone. Kung sino man daw, ikaw ay sino man. If anyone is in Christ, meaning to say, tinanggap si Kristo, isinuko ang buhay kay Kristo, He is a new creation. Sabihin mo, bagong nilalang. Okay. All things have passed away. And all things have become new. Amen. Kung ako daw ay nakipagkaisa kay Kristo, lahat ng aking nakaraan ay burado. Wow! Amen! Yung mga pagnanakaw na ginawa mo, pagsisinungaling, pangungupit, pagmamurder, pangre-rape, lahat ng ginawa mong masama, burado! Glory! All things, pati mabuting ginawa mo, burado. Kung ikaw, ang pamilya mo ay merong generational curse na lahat kayo nagkaka-cancer, break! Burado rin yon. Sapagkat ang dugo ngayon, dahil na kay Kristo ka, si Kristo ang ulo, ikaw ang katawan, ang dugo ba na nananalaytay sa ulo ko ay iba doon sa dugo na nananalaytay sa katawan? Hoy, sumagot kayo. Ito bang ulo ko, ibang dugo ang nananalaytay? Pareho ng sa katawan, di ba? Si Kristo ang katawan natin, di ang dugo ni Jesus ang nananalaytay sa atin. So kung may diabetes ka, wala na yan. Wala na nga. All things have passed away. Wala na yan. Amen? Kung sa inyong pamilya ay lahat ng mga babae old maid, wala na yan. Hindi ka mag-old maid. Kung lahat ng mga lalaki sa inyong angkan namamatay before the age of 20, wala na yan. Broken na yan. Amen? O meron din, lahat ng mga lalaki dito sa pamilyang ito ay nagiging Becky. Ay, wala na yan! Amen! Hallelujah! Wala nang perversion. Kasi na kay Kristo ka na. Amen! Pastora, ano nangyari dun sa nakaraan ko? Sabihin ng dyablo sa'yo. Halimbawa, ikaw ay babaero.
Ngayon, nakakilala ka sa Panginoon. Tapos, naglilingkod ka ngayon kay Lord kasi sobra mong naranasan ang pag-ibig ni Lord sa'yo. Nagbago na talaga ang buhay mo. Talaga, Lord, hindi na ako babalik doon. Nakita mo ngayon yung mga kaibigan mo. O di ba ikaw yung babaero? Bakit nagpa-Bible study ka? Ha? Para kang santo? Ano ang sasabihin mo? Wala na yon. Ako ay bago ng nilalang. Amen? Bago na akong nilalang. Hindi ako yun. Baka nagkakamali ka. Hindi ako yun. Ikaw yun. Ikaw, kamukha mo. Siguro, pero hindi na ako yun. Amen? Bakit? Kung hindi mo iiwanan ang nakaraan mo, itatali ka niya. Hindi ka makakaabante sa buhay mo. Kaya wag mo nang babalikan. Ang pinakamagandang gawin mo, kalimutan mo yan, sabihin mo sa Panginoong Jesus, Lord, alisin mo sa aking ala-ala lahat ng mga yan. At pinapatawad ko ang aking sarili dahil pinatawad mo ako. Excuse me naman, pinatawad ka na ni Lord, tapos hindi mo papatawad yung sarili mo. Sino ka? Mas mataas ka ba sa Diyos? Yung iba naman, napatawad na ni Lord. Ikaw, hindi pa nagpapatawad. Hindi ko mapapatawad hanggang ako ilibing. Ay, lumibing ka ng, hindi ka makakarating sa langit. Amen. Oh, all things. Tapos, ang nakaraan mo, kung ikaw ay na kay Kristo, ang nakaraan mo ay ang nakaraan ni Kristo. Wow! Ang pinakamaganda, ang future mo, behold, sabi niya, all things have become new. Pagka sinabi niyang, behold, titigan mo. Tignan mo. Huwag mong alisin ang gaze, ang paningin mo. Tignan mo. Lahat ay bago. Diba? Lahat ay binago ni Lord. Kaya tingnan mo, hindi ang future mo ngayon, ang destiny mo ay si Jesus. Ang nakaraan mo ay si Jesus. Ang patutunguhan mo ay si Jesus sa piling ng Diyos. Di ba napakaganda? At ito ang maganda. Alam nyo, kaya minsan, kailangan nating maunawaan ang Panginoon para pagdating ng, dadating na naman si Satanas, mangungusap sa atin, hindi yan totoo. Naartehan ka naman ni Pastora Ses. In Jesus' name, sinungaling ka, Diablo. Salita lamang ni Lord ang aking pakikinggan. Amen. Ipaglaban nyo ang salita. I-resist nyo ang kaaway. O kaya tatapunan kayo ng Diablo ng magtampo kayo. Kasi hindi kayo nabigyan ng special attention ni Sweet o kaya ni Ed. Sa co-op kayo. Bakit si ganun? Binigyan ng loan. Kapatid, ang anak ng Diyos, sapagkat nananampalataya siya, na pinagpala siya, at kasama niya ang Diyos, kahit kunin pa lahat ang bagay sa iyo, masaya ka pa rin kasi alam mo may ibibigay na mas maganda si Lord. You can be joyful in all circumstances. Amen? Kaya ang anak ng Diyos, hindi mukhang ampalaya. Tignan mo ang katabi mo kung mukhang ampalaya. Hindi, di ba? Ito pinakamaganda. Sige, verse 18. Sige, verse 18. Now, all things are of God. Pagka pala ibinigay mo ang buhay mo sa Panginoon, lahat ikaw, lahat ng sayo, lahat ng pag-aari mo sa Panginoon. Amen? Bakit? Ano ba ang meron ka na wala si Lord? Ay, sayang naman kung kay Lord ang bahay ko. Gano'n ba kalaki ang bahay mo? Pag ibinigay mo yung sayo sa Kanya, papalitan niya yan ng meron siya. Ano ang hahawakan mong mabuti sa'yo? Wala. Mas gusto ko na yung kay Lord kaysa yung akin ngayon, di ba? All things are of God who has reconciled us to Himself through Christ. Sa Tagalog, lahat ng bagay ay sa Diyos na pinagkasundo niya tayo sa Kanyang sarili. Glory! Magkasundo na tayo. Dati magkaaway tayo dahil si God galit sa kasalanan. Hindi siya sabi sa Psalm, if you hide iniquity in your heart, I will not hear you. In fact, ang Diyos, sa Old Testament, pagka may kasalanan ka, nakatalikod siya sa'yo. Kahit anong dasal ang gawin mo, hindi kanya naririnig. Bingi ba siya? Hindi. Pero ang dasal ng makasalanan, hindi talaga pumapasok sa kanyang banal na tenga. So wala kang access. Shut off ka sa Panginoon.
But in Christ, nung tinanggap mo si Jesus, dahil hindi niya pwedeng talikuran ang kanyang anak, ang anak niya ang nakikita, hindi ikaw. Kaya kahit pangit ka, dahil sa dami ng kasalanang ginawa mo, hindi pa rin niya nakikita yun. Ang nakikita niya ay ang kanyang anak. Dahil at peace na kayo ni God. At peace. Wala nang war. Okay? Through Himself, through Christ, and has given us the ministry of reconciliation. Kaya binibigyan ka naman niya ngayon ng ministeryo na magdala ng ibang tao na tanggapin si Kristo para makipagkasundo rin sila sa Ama. Ginagawa ba ninyo yon? Ay, walang gumagawa. Pero gusto ba ninyong gawin? Yes. Okay, verse 19. Malapit na akong matigil, di ba? Next Sunday na lang, bumalik kayo ha. Marami pa kayong madidiscover. Sabi, who has given us the ministry of reconciliation, that is, that God was in Christ, reconciling the world to Himself. Ang gusto ni God ay buong mundo. Kingdom expansion yun. Buong mundo to Himself, not imputing their trespasses to them, and has committed to us the word of reconciliation. Gustong-gusto ko ito. Sabi ng Panginoon, lahat ng nakipagkasundo sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo, anumang kapalpakan at kasalanan ang magawa mo sa buhay mo, hindi na yan idadagdag ni Lord. Hindi niya, He will not impute. Alam mo yung salitang impute? Sa mga accountant, idinadagdag, di ba? Ini-impute. Hindi na ipinapataw ni Lord sa'yo yun. As if you did not sin. So, ibig bang sabihin ay magkasala ka ng magkasala? Hindi. Sapagkat kung ikaw ay na kay Kristo, ikaw ay banal, ikaw ay mandidiri sa kasalanan. Ngunit tayo ay nabubuhay sa mundo na minsan hindi natin mapigilan na pumalpak dahil sa ating paligid. Tama? Minsan, sa pakikipag-deal, kung ikaw ay negosyante, makikipag-deal ka sa ahensya ng gobyerno. May mga kaparaanan doon na parang hindi mo matake. Pero kung iisipin mo, papatayin ka nila talaga. Hindi ka na magiging pagpapala. Minsan, pikit mata mo na, alam mo yon, pikit mata mo na sinusuong. Tapos feeling mo na kukondena ka. Pero, sabi mo, Lord, ayokong gawin yon, pero napilitan ako, ano bang gagawin ko, di ba? Di ba may mga times na ganon? Sabi ng Panginoon, hindi na yun idinadagdag na kasalanan mo. Sa mata ng Panginoon, mula nung tinanggap mo si Jesus hanggang ngayon, ang kasalanan mo ay nasa ilalim ng dugo. Kaya ang mga Kristiyano, we are not under scrutiny. Meaning to say, kasi ang feeling ng mga ibang tao, lalo na yung mga nasa religion, parang tingin nila, lagi akong binabantayan ni Lord. Tinitignan niya kung saan ako magkakasala, tapos papaluin niya ako. Hindi ganon ang Diyos. Amen. Kaya ang mga Kristiyano, we can go through life at peace with God, joyful tayo. At habang tayo ay nag-aaral ng kanyang salita, nakikita natin kung gaano niya tayo iningatan, gaano niya tayo minahal, gaano niya tayo pinagpala, hindi naman tayo karapat dapat pagpalain. Biruin mo, ngayong oras na ito, narito ka, meron kang pribilehyo na makinig sa salita ng Diyos. Napalagay ko, wala namang nagsabi sa'yo na ganyan kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa'yo at ang kanyang pagnanais na maipanumbalik ka sa kanyang piling. Nang wala kang anuman na maibigay sa Kanya. Alam nyo, ang kailangan, ang hinihintay lang ng Panginoon, sabi po dun sa Bible, God longs to be gracious to you.
ang Panginoon ay laging gumagawa ng paraan upang kayo ay abutin. Kasi ayaw niya na may kahit isa man na tao na nilikha niyang kawangis niya na pumunta sa impyerno. Na kaya niya ginawa ang impyerno ay para kay Lucifer at sa 1/3 ng mga angels na nagsuway sa kanya. Yun ang kanilang destiny ay impyerno. Pero ayaw ng Diyos na merong kahit isang tao na nilikha niya sa kanyang wangis at larawan. Ayaw niya na may mapunta sa impyerno. Ngunit ang pinakamalaking recruiter ng tao sa impyerno ay relihiyon. Sapagkat akala mo, payapa ang puso mo, may relihiyon naman ako, ligtas ka. Excuse me. Until you submit your life to Jesus and until you grow in the Word of God, you will not know your potential and who you are in Christ. Kaya sa hapong ito po, nagpapasalamat ako sa inyo. Nananampalataya ako, ang banal na Espiritu ay narito. Gusto ko kayong ipanalangin. Gusto kong ulitin natin na muling isuko ang ating buhay sa Panginoon. Amen? Para makasiguro tayo. Hindi ko namin kayo iniimbita sa Rema kung ayaw nyo. Gusto ko lang isuko natin ang buhay natin sa Panginoon. Amen? At kung kayo ay may karamdaman sa oras na ito, hihingin natin ang kagalingan ninyo. Amen? At tayo po ay tumayong lahat. Hallelujah! Thank you, Lord. Hallelujah! Hallelujah! Kung ikaw ay duda pa na ikaw ay nasa Panginoon, sa oras na ito, gusto kong saliksikin mo ang iyong puso at panalangin ka. Gawin mo itong panalangin na ito na pinakataimtim mong panalangin sa buong buhay mo. Ito po ay ginawa ko nung ako ay mamamatay na. Akala ko kasi mamamatay na ako. Alam mo, ang mga tao, hinahanap lang nila ang Panginoon kung malapit na silang mamatay. Sayang naman ang buhay mo, hindi mo na-enjoy ang pagpapala ni Lord. Praise the Lord, nakilala ko ang Panginoon nung ako ay 34 years old. At alam nyo, kahit isang minuto, hindi ko pinagsisihan ang panahon na yan. Ako po ay 60 years old ngayong taon na ito. Pinagaling ako ng Panginoon sa sakit. Buhay pa ako hanggang ngayon, biyaya niya. Amen. So, kung kayo ay nagdidesisyon na seryoso kayo ipagkaloob ang buhay nyo sa Panginoon, kayo po ay yumuko, sumunod kayo sa akin. Amang Diyos na mabuti. Sabihin mo, bigkasin ng iyong labi. Ako po ay naniniwala at nananampalataya. Nananampalataya. Si Jesus ay anak mo, O Diyos. Ipinadala mo siya sa lupa upang ako ay tubusin sa aking mga kasalanan at bigyan ako ng buhay na ganap at kasiya-siya. Salamat, Amang Diyos, sa pagbibigay mo kay Jesus. Sabi mo, Panginoong Jesus, lumalapit ako sa iyo. Nananampalataya ako sa iyo. Tinatanggap kita sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Inaanyayahan kita at ang banal na Espiritu, manahan ka sa aking puso. Gawin mong tahanan mo ang aking katawan at ganapin mo ang kalooban mo sa aking buhay at sa aking sambahayan. Naniniwala ako sa oras na ito, sa pagdating mo sa buhay ko, pinagaling mo na ako, pinalakas mo ako, at binigyan mo ako ng bagong pag-asa sa isang magandang kinabukasan para sa akin at sa aking mga mahal sa buhay. Salamat, Jesus. Salamat po sa araw na ito. Ako ay ligtas na. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Nais ko po, ngayon po, gusto ko na yung mga anak ninyo sa Sagip Eskwela, narito ba sila? Gusto ko pong ipanalangin ang mga bata at gusto po namin na i-recognize at bigyan ng token ang mga, pwede na po tayo makaupo,
ihanda po pala ninyo ang inyong mga ikapo at mga handog. Amen? Praise the Lord. Alam po ninyo, sa kaharian ng Diyos, para po ito ay lumago, kailangan po natin ang, tawag dito, pagka tayo po ay nasa Panginoon, sabi po sa Exodus, do not come before me empty-handed. Amen. Sino po sa inyo dito ang gustong sumagana ang buhay? Okay. Kung nais po ninyo na masumagana ang inyong, nga pala, may communion pa pala. Kung gusto po ninyo na mamaya may communion pa po pala, mamaya na po tayo ha, ihanda lang ninyo ang mga tithes and offerings ninyo, tayo ay magbibigay sa Panginoon. Pero ngayon po, aalalahanin natin, buti pinaalala mo, nakalimutan ko. Meron po tayong communion ngayon. So, kung doon po sa pinanggalingan natin, pag tayo po ay nakagawa ng kasalanan, kailangan magkumpisal tayo sa pare bago tayo mangumyunyon. Ano? Dito po hindi. Pwede tayong humingi ng patawad sa Panginoon diretso. Amen. At huwag ho ninyong iiwasan ang communion. Amen. Dito po sa pag-alala po natin, inaalala po natin ang pag-aalay ng buhay ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Sa pamamagitan ng kanyang katawan na nabayubay sa krus at pinuno ng latay. Yun pong mga latay na yon, yun po ang mga sakit natin na kinuha na niya sa kanyang sarili. Kinuha na niya yon 2,000 years ago, kaya hindi ka na dapat magkasakit. Kaya kung may sakit ka ngayon, sabi mo, sakit, wala ka ng karapatan sa katawan ko kasi kinuha na yan ni Jesus at palayasin mo yung sakit na yan. Okay? At ang simbolo naman ng kanyang dugo ay yung juice. Alam niyo po, ang dugo ng Panginoong Jesus, yan po ay buhay. Kung meron tao o hayop na walang dugo, patay, di ba? Sa pag-take natin, sa pag-inom natin ng prutas na yan, pasalamatan natin ang Diyos sa buhay na walang hanggan na ibinigay niya sa atin ngayon. Amen? At ang dugo ni Jesus ay pantakip natin para hindi tayo makita ng dyablo at hindi niya tayo pwedeng silain. Amen? The blood of Jesus is our covering and our protection. Patakpan ninyo ng banal na dugo ni Jesus ang mga anak nyo, ang sambahayan ninyo, ang mga gamit nyo, para hindi kayo sirain ng dyablo. The devil comes only to steal, to kill, and destroy. But if you are under the blood of Jesus, the devil cannot touch you because he is afraid of the blood. So, sa ating pag-communion po, lumapit po kayo, kunin natin ang elements, tanggapin po natin ang kagalingan at ang buhay ng banal na Diyos. Sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang. Kaya't ngayon, bukas at kailanman, nagsama ko'y
Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasabahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasabahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasabahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasabahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Buong laman ng puso kong ito ang mamalagi sa'yo. Taas po natin ang mga tinapay at juice po natin. Panampalatayanan po natin na patanggap natin ang kagalingan natin ngayon. Ganap na kagalingan, hindi partial healing ha, complete healing to the uttermost. At tanggapin po natin ang ating kayamanan. Kasi ang kahirapan ay pakana po ng diablo yun. Tapos, manalangin tayo sa Panginoon, sa mga ating mga kamag-anak na wala pa sa Panginoon, na makakilala sila sa Panginoon katulad natin. Amen? Matthew 26:26, at samantalang sila'y nagsisikain, ay dumampot si Jesus ng tinapay at pinagpala at pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad at sinabi, kunin ninyo, kainin ninyo. Ito ang aking katawan. Kainin po natin ang tinapay. At dumampot siya ng isang saro at nagpasalamat at ibinigay sa kanila na nagsasabi, magsiinom kayong lahat diyan, sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Datapwat sinasabi ko sa inyo, na buhat ngayon ay hindi na ako iinom nitong bunga ng ubas hanggang sa araw na yaon na inumin kong panibago na mga kasalo ko kayo sa kaharian ng aking Ama. Inumin po natin. Salamat po, O Diyos, sa ginawa mong sakripisyo sa amin. Inaalala namin, Panginoon, ang pagbibigay mo ng iyong buong buhay para sa amin. Dalangin ko sa mga anak mo na naririto na lagi naming pahalagahan ang sakripisyo na yan sa pamamagitan ng pagpapahalaga namin ng aming relasyon sa iyo. Relasyon na tinanggap namin ngayon, O God, na lagi namin itong maingatan at hindi namin ipagpalit sa anuman na inihahain ng mundo. Isang araw, Lord, excited kami at expectant kami na kami ay makakasama at makakasalo mo, Panginoon, sa pag-inom mo sa sarong ito sa langit. Maraming salamat, O Diyos, itong aming dalangin sa ngalan ni Jesus at lahat ay magsabi ng Amen. So, ihanda po natin ang ating kaloob at tayo po, ibigay po natin yan sa Panginoon. Amen. At panampalatayanan natin na ito ay ibabalik ng Diyos ng makaisang daang ulit. In Jesus' name, Amen.
Sige po, dalhin natin ang ating mga handog. Tapos mamaya natin ipag-pray pagkatapos ng ano. Dire-diretso